Dumating na po ba, mga kapatid, sa buhay po ninyo na ang pakiramdam po ninyo, nag-iisa ka? No one is around you, feeling unwanted, rejected, and unaccepted? Kung sakali daw po, mga kapatid, na yan na ang nararanasan mo at yan na ang pakiramdam mo, yung parang ikaw na lang ang kumikilos, gumagalaw, parang nag-iisa ka na lang, I have a good news for you. Una, hindi po totoo yung ibinubulong ng kaaway sa inyo na nag-iisa kayo. Pangalawa, kahit kailan hindi po kayo hahayaan ng Diyos na mag-isa. So ang title po ng message po natin, kinuha ko po dun sa seminar ninyo sa Wednesday, You Are Not Alone. You are not alone. Sabihin mo sa katabi mo, you are not alone. You are not alone saan? In your walk. Mahirap ang nag-iisa. Amen. Lalo na kung naglalakad ka, nakakatakot, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng maganap. At depende pa po ito sa lugar na iyong pinupuntahan at nilalakaran. Natatandaan niyo po ba yung lalaki po na patungo ng Jericho na hinarang, binugbog, ninakawan, at iniwanan pong nakahandusay? Bakit po kaya ito nangyari sa kanya? Kasi nag-iisa siya. Kung sakali kaya na may mga kasama siya, mangyari po kaya ito sa kanya? Baka po hindi. Dahil may magtatanggol sa kanya kung sakali. So yan po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit po natin inilalapit ang sarili po natin sa Diyos. At kung bakit din po gusto ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya. Sapagkat hindi po daw sa lahat ng pagkakataon ay may nakakasama tayo. Amen po ba? Pero kung tayo daw po ay may Diyos, malapit sa Diyos, kahit po meron tayong mga kalaban, kahit may mga nagbabanta sa ating mga buhay, kahit sino man ang nananakot po sa iyo, hindi daw po tayo mag-aalala as long na alam po natin na kasama natin ang Diyos. Amen. Sa lahat po ng ating lakad. At ito po ang ipinangako niya sa kanila at sa atin po ngayon. Deuteronomy 31 verse 6. Be brave and strong. Don't be afraid of the nation on the other side of the Jordan. The Lord your God will always be at your side. He will never abandon you. What a promise. The Lord your God will always be at your side. Isipin po ninyo, mga kapatid, ang Diyos mo daw ay laging nasa tabi mo. Laging kasama mo, ang tindi ng security mo. Amen. Plus, sinabi pa niya rito na hindi kanya iiwanan. Ang galing, di ba? Totoo po ito, mga kapatid. Pero alam niyo po ba kung ano ang madalas na nangyayari? Tayo po ang nangiiwan sa Diyos at hindi ang Diyos ang nangiiwan sa atin. Lumalakad po tayo sa sarili po natin na hindi na po natin siya ikinukonsider. Alam niyo po ba kung bakit natin siya iniiwanan? Kasi meron po tayong gustong gawin na ayaw natin na may nakikialam. Kasi hindi pwedeng hayaan tayo ng Diyos sa gagawin natin na hindi po niya gusto kung siya'y kasama po natin. Tiyak tayo kanyang sasawayin. Pero para magawa natin yung gusto natin, kailangan natin siyang hindi kasama. And because of that, doon po tayo napapahamak kasi nag-iisa na lang tayo. Wala na sa ating mag-iingat at wala na rin sa ating magtatanggol. Kasi iniwanan na po natin ang Diyos. Aminin po natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon masaya tayo na kasama natin ang Panginoon. Amen. Ask me why. Dahil kung kasiyahan natin na laging kasama ang Diyos, walang hindi sasamba tuwing linggo sa Diyos. Bakit? Kasi kung dun siya masaya,
Kung doon tayo masaya, masaya tayo na makasama siya sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri at sa ating pasasalamat. Dapat nga mga kapatid, kinasasabikan natin ang araw na ito. Are you with me? Kasi nga hindi sa lahat ng pagkakataon, siya yung dahilan ng ginagawa mo. Tuwing linggo lang nangyayari ito, pero minsan nadidisregard pa natin. As if na parang merong mas mahalaga kaysa sa kanya. At kaya hindi ka nakasamba, may inuna kang iba. At yung hindi mo sinipot, naghihintay sa iyo. At yung naghihintay sa iyo, siya lang naman yung tunay na nagmamalasakit sa iyo. Siya lang naman yung tunay na nagmamahal sa iyo. Yung pong naghihintay na makasama ka, sabik na makausap ka. Pero tayo mga kapatid, parang baliwala lang siya. Hindi po nangyari dahil may inuna kang iba. Pero kapag meron po tayong mga problema at mga pagsubok na, naaalala natin siya. Doon na natin gustong-gustong lumapit sa Kanya at pumunta sa Kanya. Pero tama lang po yun daw mga kapatid na hindi tayo lumalayo sa ating Panginoon. Kasi ang totoo lang, hindi ka rin matiis ng Diyos. Lagi pa rin siyang nariyan para sa iyo, para kalingain ka, samahan ka, damayan ka, tulungan ka. At yan po yung Diyos na nangako sa atin na hindi ka mag-iisa. Dahil sasamahan ka niya. Ito po ang maganda kapatid. Hindi ka lang niya sasabayan sa lakad mo. Mauuna siya sa iyo para ayusin at ihanda yung lalakaran mo. Para hindi ka matisod, hindi ka mahirapan, hindi ka maabala. Magiging smooth lang yung journey mo. Ito po, tingnan ninyo. I will go before you and level the exalted places. I will break in pieces the doors of bronze and cut through the bars of iron. Ano sa Tagalog? Ako mismo, I myself, ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok do'y aking papatagin. At sa mga lunsod, mga pintong tanso'y aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Tingnan niyo yung tatlong binanggit doon na hinighlight ko. Bundok, pinto, kandado, lahat po ng yun na hadlang. Amen po? Lahat po yun ay posibleng maging hadlang sa daraanan mo. Pero sabi niya rito, papatagin ko, wawasakin ko, tatanggalin ko para lang sa iyo. Amen? Ibang klase ang Diyos. Every step of your journey is covered by His presence. Kaya nga dapat pasalamatan natin siya. Dahil hindi niya po tayo hinahayaan na nag-iisa in our walk. Lalo na kung hindi tayo makahakbang. Dahil sa bigat na ng ating pinapasan. Siya yung nagpapalakas ng loob natin. Siya rin yung nag-aalis ng takot sa atin. At sinasabi niya sa atin, kaya mo yan. Dahil kasama mo ako. Kaya mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kasi kasama natin ang Diyos. At iyahatid tayo ng Panginoon hanggang sa dulo ng huling lakad po natin. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit ipinangako po ni Lord Jesus sa atin na lagi niya tayong sasamahan? Natatandaan niyo po ba nung pong siya'y narito sa lupa? Sino po ang mga kasama niya nung simula? Ang kanyang mga alagad. Amen? Pero nung siya'y hinuli, nandun pa ba sila? Wala na. Dahil lahat po sila ay natakot. Even si Peter, ilang beses po siyang ipinagkaila dahil natakot na ma-identify na siya'y kasama nito. Amen? Pero alam niyo ba mga kapatid, ganun pa man ang ginawa ng kanyang mga alagad na nakasama niya, nagpatuloy po ang ating Panginoong Hesus, knowing na mayroong pang isa, which is ang kanyang ama. At naniniwala siya na kahit kailan hindi siya iiwanan o tatalikuran nito. Pero nung siya'y naghihirap na't nakapako,
bakit niya nasabing, Father, why have you abandoned me? Bakit mo ko iniwanan? Bakit mo ko tinalikuran? Dahil naramdaman niya nung time na yon, maging yung kanyang ama, na dahilan ng kanyang pagparito, ay iniwanan din siya. Hindi matiis ng ama na makita na gano'n ang kanyang kalagayan, kaya sabi ron, ipinaling ng ama ang kanyang mukha para lamang hindi niya makita yung pagdurusa ng kanyang anak. Naramdaman ng Panginoon ang piling ng mag-isa. At dahil naramdaman niya kung paano ang damdamin ng mag-isa, nung siya'y bumalik na sa kanyang lugar, doon niya ipinangako sa bawat isa sa atin, hinding-hindi ko kayo iiwanan at tatalikuran. Amen? Ayaw niyang iparanas sa atin yung naranasan niya. Tingnan mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Doon lang mga kapatid, kung hahanap kayo ng dahilan para pasalamatan at papurihan siya, para itaas ang pangalan niya, marami kayong pwedeng makitang dahilan. Pero minsan hindi yung magagandang bagay kasi ang ating hinahanap na ginawa niya sa atin, kundi yung mga pangit na inaalaw niya na mangyari sa buhay natin. Na hindi pa rin natin totally alam ang kanyang dahilan kung bakit niya inaalaw na ito ay mangyari sa atin pong mga buhay. Basta isa lang ang alam ko. Anumang bagay na ipahintulot ng Diyos na maganap sa buhay mo, kahit sa pananaw mo ay negatibo ito, lahat ng yan, it is for our own good. Para po sa ating ikakabuti. Amen? Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na hindi niya tayo iiwanan. Mga kapatid, hindi lang po sa paglalakbay niya tayo sinasamahan, kundi sa lahat din ng laban. You are not alone in your battles. Araw-araw meron tayong hinaharap na laban. Amen. Whether spiritual battle, emotional battle, or physical battle. But God remind us, our fight does not rest in our strength alone. He goes before us to prepare victory. He stand with us to give courage, and He fight for us with His power. Ang sabi niya sa Exodus, tingnan po ninyo, Moses answered, don't be afraid, stand your ground, and you will see what the Lord will do to save you today. You will never see this Egyptian again. The Lord will fight for you, and all you have to do is to keep still. Amen? Sige po, for the glory of God. Huwag kayong nangihinayang na palakpakan ng Diyos. Kita po ninyo, sabi rito, wala kang dapat gawin, kundi ang magtiwala sa akin. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa mga kaaway mo na yan. Siya mismo, sabi niya, ako mismo makikipaglaban para sa iyo. Kaya kung iniisip mo na nag-iisa ka sa lahat ng laban mo sa buhay, nagkakamali ka. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa sa anumang laban mo sa buhay. Ang Diyos ang nakikipaglaban para sa iyo. Amen? Laging nariyan ang Diyos, hindi lamang para samahan tayo, kundi mismo siya ang lumalaban para sa atin. 1 Samuel, and that all this assembly may know that the Lord saved not with sword and spear, but for the battle. Keep in mind, kapatid, for the battle is the Lord's, and will give you into our hand. Lagi pong ang Diyos
Kaya nga alam nyo mga kapatid, kung gusto nyo na maging safe tayo, huwag mong pangungunahan ng Diyos. Huwag kang lalagay sa unahan. Hayaan mo ang Diyos ang manguna para sa iyo. Lumagay ka lang sa likod at walang pwedeng tumalo sa iyo. Amen? Ang nangyayari, yung protector mo, inuunahan mo eh. Inuunahan mo sa gusto mo, sa desisyon mo. Diba? Kung lagi mong pinuposisyon ng Panginoon, Lord, diyan ka sa una, dito lang ako. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Diba? Gusto niya laging siya ang inuuna. Lagi siyang nasa una. Siya ang panguna. Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapariwara. Amen. 2 Chronicles 17. Ano ba yung nawala yung aking chapter yata rin? Okay? Thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismay by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but... Paano ka hindi magiging victorious? Mga kapatid, kung ang bawat laban mo sa buhay, anumang klase po itong battle, ay sinasabi sa iyo ng Panginoon, labang ko ito, hindi mo ito laban. Amen? Kasi ang Diyos ang ino-honor mo eh. Ang Diyos ang pinaparangalan mo eh. Sa totoo lang, di ba, madalas naman sinasabi ko sa inyo, kapag ka gumanti tayo sa sino man na may ginagawa sa atin na hindi maganda, hindi na ho makikialam ang Diyos doon. Gumanti ka na eh. Pero kapag ka hindi mo na ipagtanggol ang sarili mo, hinayaan mo lang na ginaganong ka ng mga tao o sino man, maging kaaway man ito. Ano sabi ng Panginoon? Hindi mo kaya sa sarili mo, din ako ang gagawa nito para sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos eh, amen? For the battle is not yours. Inire-remind ka ng Panginoon, hindi ito laban mo. Huwag mong pagurin ang sarili mo, hindi mo kaya. Hindi mo kayang mag-isa. Kaya nga, narito ako para sa iyo. Sasamahan kita, hindi lang kita sasamahan. Ako pa ang makikipaglaban para sa iyo. Ngayon sabihin niyo sa akin, nag-iisa ka ba? Kasi kung hindi ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin, sino sa atin ang magtatagumpay? Sino sa atin ang makatatagal laban? Mga kapatid, sa mga laban, hindi natin alam. Kaya lang daw po tayo nakapagpapatuloy sa buhay na ito kahit napakarami ng kalaban natin sa buhay dahil kasama natin lagi ang Diyos. Yun lang, lagi lang natin pong isipin yun. Kasama natin ang Diyos. Kung hindi mo man nararamdaman na kasama mo ang Panginoon, panghawakan mo yung sinabi ng Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Amen? Not just because hindi mo nararamdaman na parang may kasama ka, hindi ho yung totoo, yung pakiramdam mo. Sapagkat ang Panginoon laging nariyan para sa iyo. Ito pa, tingnan nyo. If you think you are standing firm, you had better be careful that you do not fall. Huwag mo ikang sabihin matatag ka. Baka ka mabuwal. Kasi minsan, kinakaya natin sa sarili natin. Lalo na't kung alam mo naman ang iyong kalagayan na. Kaya ko na. Huwag na kayong maglala sa akin. I can handle myself. Wala namang masama doon, kapatid. Pero sinasabi rito, mag-iingat ka. Baka akala mo nakatayo ka, baka ka biglang mabuhal. And then tuloy natin, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God kept His promise. And He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you what? The strength to. And so provide you with a way out. Amen? Ngayon sabihin niyo sa akin, pinabayaan po ba tayo ng Diyos? Ayon po dito? Sa panahon ng tukso at pagsubok, sabi rito, hindi niya papayagan na subukin tayo ng higit sa ating makakaya. Ano pa sabi rito?
tapat siya sa kanyang pangako. Saan? Sa oras daw ng pagsubok at tukso, bibigyan niya tayo ng lakas. At siya rin ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng yan. Kaya dito mga kapatid, malinaw na kasama po natin lagi ang Diyos sa lahat ng laban po natin sa buhay. To prove that to you mga kapatid, ito isang napakagandang example. Yung pong tatlong si Shadrach, Meshach at Abednego. Tingnan ninyo. Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sinasamba sa ribultong ginto na ipinagawa po ninyo. Tapang po nung tatlo, amen? Yuhulog po kasi sila sa pugon eh. At yung pugon po ay 7 times na pinainit para bago pa lang sila ihulog, nagliliyab na. Ilan po yung hinulog mga kapatid? 3, amen? O tingnan nyo po, duktong natin. Samantalang yaong 3 ay tuloy-tuloy na bumaksak sa naglalagablab na apoy. Walang ano-anin napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lakad ng lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hanggang sa kamatayan, hanggang sa matinding pagsubok, kapag ipinangako sa iyo ng Diyos na hindi kanya iiwanan at pababayaan, sa ganitong pagkakataon, 3 lang yung hinulog. Nakita po nung naghulog, bakit 4 ang naglalakad? Dahil nakasama nila ang Diyos. Kaya nga sabi roon sa 54:17 na Isaiah, di ba? No weapon formed against you shall prosper. Masasagot mo ang anumang ibinibintang sa iyo. Kaya mong magsalita para sa kanila dahil ako mismo ang magbibigay ng mga sasabihin mo. Laging ang Panginoon ang nagpo-provide ng way out. Kwento lang ba to, mga kapatid? Ha? Sa tingin nyo? Kwento? Hindi. Para patunayan sa atin, again, na kapag sinabi ng Diyos na sasamahan tayo, sasamahan niya tayo kahit pa ano ang maging sitwasyon. Tulad po nung 3, mga kapatid. Kahit po, buhay na nila ang nakataya, hindi sila natakot. Dahil alam nila, by faith, na sasamahan sila ng Diyos. Bunga ng kanilang pananampalataya. Pinanghawakan po nila ang pangako ng Diyos sa kanila na hindi sila iiwan at pababayaan. So mga kapatid, ang Diyos ang kasama natin sa gitna ng apoy at pagsubok. At ang presensya niya ang magdadala ng kaligtasan at himala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? And finally, you are not alone in your mission. Kung paano hindi niya po tayo hinayaang maglakad na mag-isa, kung paano rin po hindi niya tayo hinayaan na makibaka na mag-isa, lalong hindi daw po niya tayo hayaan na mag-isa sa mga gawain na ipinagagawa niya sa atin. To our calling and assignment. Dito sa lahat ng mga inutusan niya for a mission, He also promised His presence.
Sa Matthew po, tingnan nyo. Yan ang mission. Go! That is our mission. Go to the people of all nations and make them disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have commanded you or I have told you. And this is the promise. I will be with you always. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ito rin yung isang pong statement na nagbitaw ang Diyos ng pangako na kapag tayo po ay susunod sa kanyang ipinag-uutos, being a missionary, sabi rito, I will be with you always, even to the end of the age. Even until the end of the world. Kaya hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid, doon sa ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga hindi natin pwedeng kunin yung credit by ourselves. Sapagkat nga, merong isang Diyos na gumagawa nito para po sa atin. Nagiging instrumento lang tayo ng ating Panginoon. Kumbaga sa ano ay conduit. Daluyan. Amen? Mapakaraming mga salita na maririnig natin na laging nagsasabi ang Panginoon ng mga ganyang salita. Tingnan niyo sa Exodus 3:12. God replied, I will be with you, and you will know that I am the one who... babakapan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo hayaan na pumalaot at pagkatapos nun, iniwanan tayong mag-isa. He will not do that. Amen? Hindi po ganyan ang ating pong Panginoon na isusubo tayo at nung mapasubo tayo, bigla po tayong tinalikuran at parang wala lang. Hindi po ganyan ang ating pong Panginoon na pinaglilingkuran. Mark 16:20 in Tagalog, at humayo sila, that is their mission, at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawa, kasama nila ang Panginoon. Habang gumagawang kasama nila ang Panginoon. At pinatututuhanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. Meaning, again, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay isang misyon. Humayo kayo, pero hindi niya tayo hahayaan na na mag-isa. Kasama nating gumagawa ang atin pong Panginoon. When God gives us the mission, He doesn't leave you to do it on your own strength. He supplies grace, wisdom, and people who will walk with us. Hindi lang po yan ang ibinibigay ng Diyos, maging ang kanyang proteksyon, mga kapatid. Nandun po yung pag-iingat ng Panginoon. Kung hindi man po loobin na makasama po nila physically ang ating Panginoon to their mission, pero yung pong protection ng Panginoon ay lagi pong kasama nila. Like what happened to Paul in his mission. Tingnan niyo po ito. Ano nangyari sa kanila? Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Excuse me. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Iyon yung mission mo. At alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong grabe kapatid ang pabor ng Diyos, amen? Wasak yung barko. Halos 14 days silang nasa laot. Pero wala ni isa man sa kanila ang namatay. At kung pong babasahin po ninyo ito, lahat po ng kanilang mga kargamento, sapagkat natatakot po silang lumubog, lahat po ng kanilang kargamento na yon, itinapon po nila sa laot. O at least ang nawala lang ay mga gamit, pero hindi nawala ang buhay. Gamit mapapalitan, pero ang buhay, napakahalaga. Alam niyo mga kapatid, kung sensitive lang tayong lahat, we have enough reason to give Him thanks. To be grateful. Bakit? Alam niyo ba yung bagyo? Naramdaman niyo ba? Pero doon sa tinamaan, may natira ba? May tirahan pa ba sila? Pero dito, hindi niyo naramdaman. Tama po.
Hindi natin sinasabi na pinabayaan sila ng Diyos. No. Yung lindol na nangyari, ilan ang namatay? Naranasan nyo ba? Napaka-espesyal naman ninyo. Yung nangyayari sa iba, hindi nangyayari sa inyo. Pero parang as if na ang nagpapasalamat. Yun po yung nakita ko eh. Blessed tayo. Amen? At kapag ka nangyayari yun, dapat the more na pasalamatan mo ang Diyos. Hindi po dahil nakakahigit tayo sa kanila. No. Walang impartiality ang Panginoon. Pero ang sinasabi natin dito, every time na makakakita ka na may pabor na ginagawa ang Panginoon sa iyo, at ini-esper ka ng Diyos sa lahat ng pwedeng mangyari sa iyo, dahilan na yon dapat para magpasalamat ka. At hindi mo kailangan na may mangyari pa sa iyo bago ka pumunta sa Diyos at magpuri sa Kanya. Hindi mo na kailangan na mangyari pa. Gawin mo na yung nararapat mong gawin. At kung sakali man na i-allow ng Diyos na ito'y mangyari po sa atin, at least, alam na alam ng Diyos na lumalapit ka sa Kanya, hindi dahil po may nangyari na sa iyo, kundi sa simula pa lang, mahal mo kasi ang Diyos, kaya ginagawa mo ang bagay na ito. Yun ang pagpapatunay. Sipin nyo kung sa inyo nangyari yung ganon. Tingnan nyo sabi ron, wala man lang isang namatay at ililigtas, alang-alang, ano ba yung nakalagay? Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mong Kapag pala meron kang isang kasamang lingkod ng Diyos, kasama mo na inutusan ng Diyos sa misyon, mga kapatid, naroon ang Kanyang proteksyon. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo dapat na mangamba, matakot sa mga bagay na pwedeng mangyari. Ilagay natin sa puso natin, lagay natin sa isip natin, Lord, ginagawa ko ito, hindi dahil ito'y gusto ko, ikaw ang may gusto nito, so therefore, ikaw ang bahala sa misyong ito para sa akin. Kaya pwede tayong pumalaot. Di ba? Knowing na kasama po natin at nakabakap sa atin ang Diyos. Kaya malakas ang loob natin eh. Anong aral nito? Basta ang gagawin natin para sa Diyos at sa kaharian ng Diyos, kung hindi man natin siya kasama, naroon pa rin ang pag-iingat niya. Amen? Another example, before I end this message. Si Pablo naman namumulot ng kahoy. At nang mailagay ng mga iyon sa siga, mula rin lumabas ang isang ahas. Tinuklaw nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga tagaro ng ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi sa isa't isa, "Nako! Patay na!" Di ba? Tapos tingnan nyo, naparatangan pa. Siguro kaya mamamatay tao. Mga kapatid, kapag pala mayroong hindi magandang nangyari sa isang tao, yun ang sasabihin ng ibang tao, ayun, nakarma na. Napakabilis nating magbitaw ng ng judgment. Siguro mamamatay tao yan. Kaya to, tingnan mo, nakaligtas doon sa barko. Hindi namatay sa barko, pero hindi pinahintulutan ng Diyos na hindi siya mamatay. Tinuklaw ng ahas. Kita nyo na? Tingnan nyo sinabi riyan, nakaligtas nga siya sa dagat. Tingnan nyo. Ngunit hindi pinahintulot ng langit na siya mabuhay pa. Ano ginawa ni Pablo? Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya. Ano ginagawa ng mga osisero? Ano hinihintay? Hinihintay na mabaga si Pablo. O kaya biglang mabuhal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala naman nangyari sa kanya, ano po nangyari? Kita nyo, binawi din nila. Yung salita mo, kinain mo. Ano aral?
Kaya anumang nakikita nyo sa kapaligiran na nangyayari sa buhay ng tao, sapagkat tanging ang Diyos lang ang makakaalam kung bakit yun nangyari at pinahintulutan. Ilan lamang po yan sa patunay na kahit kailan tapat ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Again, hindi lang niya tayo laging sinasamahan, maging ang kanyang pag-iingat ay patuloy niyang binibigay sa mga anak niya na sumusunod sa utos po niya. What a wonderful God we serve. Amen? And here is our conclusion. Sige po, for the glory of God. Ulitin ko po, anumang sitwasyon, sa anumang panahon, kasama natin ang Diyos. At kahit kailan, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. And this is the last text. Meron pa pala isa. Kapag dumang ka sa malalim na tubig, ano pangako niya? Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutupok. Sapagkat, ang sayo'y tagapagligtas. Verse 5. Ngayon kapatid, knowing na lagi mong kasama ang Diyos, knowing na nandyan side by side, katabi mo ang Diyos, ano ang dapat nating ikatakot? Meron ba? Kapag natakot ka, yun ay mensahe na hindi ka nagtitiwala sa isang Diyos na tapat na nagsabing hindi kita iiwanan. Church, ulitin ko po muli, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos, kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mawawala ng pag-asa, at lalong huwag mong iiwanan siya dahil hindi kanya iniwan. Huwag kang makakalimot sa kanya dahil hindi kanya nakakalimutan. Pangalan mo raw ay nakasulat sa kanyang mga kamay. Isaiah 49 verse 15 up to 16. And this is the last text. All together. If God is on our side, kapag daw ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil po lahat,